about why Christian left their first love. Ayun. Bakit ang Kristiyano ay inaalisan yung unang pag-ibig. So dito sa Revelation chapter 2 verse 4, yun, buksan niyo yung mga Bible. Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Yun, sa Tagalog, ngunit mayroon akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig. So, purihan na Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya at tawa po sa aming pag-aral ng iyong salita. Marami kaming matutunan at tawa magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Lahat po nito, Diyos, dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po sa talatang ito ay makita natin na ito ang commit ng Panginoon sa Iglesia ng Efeso. Ano ang nangyari po? Nawala po yung unang pag-ibig. Yun. Pag sinabing love, alam natin yung definition ng love ay makita natin sa 1 Thessalonians chapter 13. No? Yan. Memory verse din nyo ito eh. 1 Corinthians 13, 4. Sabi doon, charity sapit long in his kind, charity invite not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. Yun, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Yun, ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Yun, that not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Yun, ito yung talagang maganda doon eh. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Tapos sa verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Yun ang totoong pag-ibig. Nagagalak sa katotohanan. Pag hindi nagagalak sa katotohanan, ay hindi yung pag-ibig yun. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Verse 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Yun ang definition ng love. Yun, yung tinatawag na agape love. Kasi minsan sa atin, di ba, maraming klase ng love. Yun. Kaya pag nag-define, what is love? Sige nga, isa-isa tayo. What is love, sweetheart? Love is blind. Blind. Love is blind. Ikaw, sister? Sacrifice. Love is sacrifice. O si Sister Janice? What is love? Nabigla tuloy. O si Sister Jane? Love is love. Brother Renz, what is love? Yes. Ha? Yes. Yes. Yeah, love is Sister Cha, what is love? Ano pa yung ginagamit ko word yan? Ano na lang? Muna. Devotion. No, devotion. O si Brad, what is love? Faith, paniniwala. So, sabihin, iba-iba ang definition na binibigay natin, no? Pero sa Bible, ito na po yung definition. Hindi na kailangan tayo mag-invento. Ito na po yun, verse 4 hanggang 8. So, makita natin ito na binigay na ng Biblia kung ano ang definition ng love. Kaya, kapag nagmamahal tayo, ito na yon. Susundan na lang natin ito. Sabi doon, magandang loob. Yun. Hindi na naghili, hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yan ang totoong pag-ibig sa katotohanan. Kaya nga kapag nagmamahal ka, hindi ka naglilihim. Hindi ka naglilihim sa kanino man. Hindi ka naglilihim sa magulang dahil mahal mo ang magulang. Ganun din yung magulang, hindi naglilihim sa anak. Kaya dapat maganda yung relationship ng magulang sa anak, mag-asawa, walang lihiman. Kasi nakikigalak sa katotohanan. Kasi kapag nagagalak sa kalikuan, ang natutuwaan doon ay ang kalaban, si Satanas. Kasi Satanas gusto niya puro kamalian ang gawin natin. So, ano pa? Tingnan natin. So, doon sa Revelation, nakita natin na wala yung first love ng Iglesia ng Efeso doon sa Diyos. So, kumbaga, naglilingkod sila pero hindi na yung tulad nung dati. Nawala na yung
mataas na devotion nila sa Diyos. So nawala na yung talagang commitment. Dati ang commitment nila talagang matindi. Pero makita natin, binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon na yung first love nila maibalik uli. Kasi pag hindi nila ibalik, anong warning? Sabi ng Panginoon sa Revelation 2:5, remember therefore from whence thou art fallen and repent. Yun. Alalahan din daw kung saan bumagsak at magsisi. And do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of this place except thou repent. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Yun sabi ng Panginoon doon sa iglesia ng Efeso. At pag naalalan ng iglesia ng Efeso kung saan nahulog, kasunod doon magsisi. At gawin mo ang iyong unang gawa. Yun ang first love na talagang pinapriority ang Diyos. Kasi pag sinabing first love talaga, priority mo, yung mahal mo. Siyempre, sabi ng Lord, di ba? Love God above all. So may iba kang mahal, pero ang dapat talagang pinakamataas na mahal mo ang Diyos. Secondary na lang kung sino ilalagay mo sa pangalawa. Yung asawa mo, anak mo, ganito. Pero dapat talaga nasa taas ang Diyos. Kaya kailangan kung anong utos ng Diyos, yung talaga i-priority. Kahit ano man ang ano ng tao, Diyos pa rin dapat ang mananaig sa buhay natin. Yun ang tinatawag na first love. Kasi pag nauna yung tao, nauna yung isang bagay, kalaban na po ng Diyos yun eh. Hindi na first love yun. Naging, nailagay na natin sa baba yung priority natin, yung Diyos. So, bakit nawawala na yung first love nga po, mga kapatid? Ano nung dahilan? Sabi dito, loss of passion for God's word in prayer. So, number one pala, bakit nawawala yung first love? Nawawala na yung gana nating magbasa ng Bible. Nawawala na rin tayong ganang manalangin. Ay samantalang yun ang talagang mandato na lahat ng anak ng Diyos ay dapat nagbabasa ng Biblia. Kaya, di ba, Joshua 1:8, ano nakalagay doon? Memory verse na yun eh. Sige nga, yung makalala, bigyan ko ng isang... sige nga. Ito, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. But thou shalt mayest observe to do according to all that is written therein, and thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Ayan, pwede kong kasama ito kahit wala akong Bible. Haba nun. Mahaba. Ubot tuloy ako. Pahinga ng tubig. Nahirin tuloy ako. Yun. So, loss of passion. So, pag sinabing loss of passion, talagang nandun yung puso mo na gawin yung kalooban ng Panginoon. Kaya, makita natin doon sa Luke chapter 4, verse 4. Inom muna, Pastor. So, ano sabi ng Panginoon? And Jesus answered him saying, it is written that man, yun, Matthew 4:4, sino nakalala? Sige nga. Man shall not live by bread alone. Memory verse din yun. Pisan mo, be. Pisan niyo, mama. Memorize niya yung pagkakata. Jesus said, Jesus answered and said, naalala mo, bro, Sister? Matthew 4:4. Ayun, so 4:4. But he answered and Ayun, so ngayon. So, yun paalala sa atin na balanse ang Panginoon, no? Hindi niya sinabing huwag kakain ng material, pero dapat huwag kakalimutan yung spiritual kasi tayo binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Yung katawan, ang pinapasok natin yan for physical talaga. Yung kakahaponan tayo, nag-uagahan, nagatanghalian. Walang kinalaman sa spiritual yan, puro material, purposes. Pero sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kasi may kaluluwa tayo na kailangan pakainin. Kailangan pagkagising mo, kahit magbasa ka ng 5 verses o ilan ba ang kaya mo, basta pakainin mo. Pagkagising, buklat agad. Doon. Tapos pag-pray, salamat po Lord sa pagkagising ko po. Yung dalawang yun, napaka-importante yun. Kasi kaya nawawala yung first love, loss of passion. Wala na talagang ganang
magbasa, walang ganang manalangin. Napaka-importante pa naman yung dalawa. Yun. Kasi pag nagbabasa tayo, hinahayaan natin ang Diyos na magsalita sa atin. Pag tayo na may nanalangin, hinahayaan ng Diyos na magsalita tayo sa Kanya. Nag-uusap tayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa at panalangin. Kaya nga maganda may personal tayong devotion. Yun. So, ano pa, sabi ng Panginoon, ano ang hadlang, bakit nawawala yung pag-ibig? Ang dahilan, worldliness. Yun, in love of pleasure. Yun, sabi ng Panginoon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ayun, alam mo yung pagmamahal ng Diyos, mawawala sa Kanya kapag inuna nating mahalin ang mga bagay dito sa sanlibutan. So hindi naman masama ang mga bagay, walang masamang mga bagay dito sa lupa. Kahit ang pera, hindi masama eh. Ang masama, sabi ni Apostol Pablo, for the love of money is the root of all evil. Yon. Ang daming mayayaman sa Biblia eh. Pero ano ang sabi ni Apostol Pablo sa mga mayayaman? Tingnan natin 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabi niya sa mga mayayaman ito eh, charge them that are rich in this world. Yung mga Kristiyano ito, mayayaman to. Ibig sabihin, hindi masamang yumaman kung magagamit lang natin sa tama, that they may not high-minded. Kasi pag medyo marami mga Kristiyano na pag yumaman na, ano ang nangyayari ito? High-minded, anong ibig sabihin? Nagkakaroon na ng mapagmataas. Yon, tumataas na yung kanilang, sabi doon, sipagmataas ng pag-iisip, huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. So yung pera, hindi pala masama, kundi dapat daw nating gamitin sa mabuti. Tapos sa 18, that they do good, yon, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Yon, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. So ito yung advice ng Apostol na Pablo sa mga mayayaman. Malay natin, Sister Susan, payamanin ng Panginoon. Ito yung guide natin, sis. Payamanin ako, payamanin ka, payamanin si Mrs. Nawa, walang magmataas sa atin. No? Sister, pag yumaman tayo, mas mayaman Sister Janice kasi siya apply natin. Eh. Yumaman yung nasa baba, eh, siyempre, sino ang magsasalo ng yaman, di ba? So, ang payo dito, maging mayaman daw, yung mga mayaman sa pamimigay, mayaman sa pagtulong, mayaman sa pamamahagi. Yung kumbaga binigyan tayo ng blessing ng Panginoon, parang daluyan lang tayo. Kasi ito yung advice. So sunod po, ano yung pleasure. Yon, sabi doon, worldly interests such as the pursuit of money, material goods, entertainment. Yon, take precedence over spiritual matters. Nakakahadlang talaga yon. So dapat mabalanse. Huwag ma-priority. Ang priority natin ay the kingdom of God. So, sabi doon ay love not the world. Yun. Nandito tayo sa mundo pero huwag daw natin ibigin ang sanlibutan. Neither the things that are in the world. Yung mga bagay din dito sa mundo. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, nakakatakot yun na yung pagmamahal ng Diyos mawala na sa atin, mapapabayaan na tayo. Number 3, neglect of Christian fellowship. Ito yon, yung mga kahit alam nila na yung araw ng Sunday ay talagang dapat ilaan yun sa fellowship. Pero ninineglect, tanda natin, utos yun. Ang sabi doon sa Bible, Hebrew 10:25, command. Sabihin ng command, ay wala tayong choice, talagang gagawin natin yon. Hebrew 10:25, tingnan natin mga kapatid. Sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Yon, may mga
tao talaga na talagang ugali, pabayaan yung gawain. Pero ang utos, huwag nating pabayaan. Kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ang araw. Kasi tinanong niyo mga kapatid, pag wala tayong Bible study ngayon, ano ang ginagawa natin bawat isa? Kanya-kanya tayong buhay. Yun, di ba? Pag ganito, yung ating kaluluwa, galak na galak po yan. Pero yung laman, tama na pastor, tama na. Meron pa akong gagawin, pastor, tama na. Pero yung spiritual, sige pastor, 3 oras pa. Yung laman, wag na. Sabi ng spiritual, sige pa. Di ba? Naglalaban talaga eh. Yung laman mo, ayaw talaga ng Bible study. Gusto niyan, worldly talaga ang gawin. So, palakasin natin yung spiritual. Hindi naman sinasabing gawin yung mga bagay, pero dapat balanse. Tingnan natin mga kapatid. Sabi doon sa isa pang bahagi, ano pa yung sunod? Tolerance of justification of sins. Yon. Kapag kasalanan po talaga. Hindi natin pwedeng i-tolerate. Yon. Kaya nga mayroong yung tinatawag na katotohanan. Kaya nagbabasa tayo ng Biblia. Tingnan natin yung 1 John. Sabi doon, chapter 1, verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So lahat pala tayo ay mayroong ginagawang kasalanan. Walang pwedeng, pastor, wala akong ginagawang kasalanan. So, ang sabi sa Bible, sinungaling daw yung taong yon kapag nagsabing wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, araw-araw din tayo dapat humihingi ng tawad sa Diyos. Tingnan po natin yung 1 John, chapter 1, verse 9. Pagkagising, pagkabago matulog, hihinga agad ng tawad sa Diyos. Tingnan po natin. Sabi doon sa verse 9, if we confess our sins. So, i-confess. Kanino i-confess? Sa Diyos. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kasi nga, araw-araw tayo nagkakasala. So, kailangan, araw-araw din tayo humingi ng tawad sa Diyos. Hindi tayo hingi ng tawad sa kay pastor. Yun. Okay lang kung nagkasala ka, may ginawa kang maganda kay pastor, pwede humingi ka muna ng tawad sa Diyos, pwede mo rin puntahan si pastor o sa inuman. Pero una, humingi muna tayo ng tawad sa Diyos. So, ano pa ang sunod? Lack of concern for others. Yun, ito po. Na during the time of early Christian, napakasipag po yung mga unang Kristiyano para mag-ebanghelyo. Talagang house to house. Kaya nga makita natin na sa Book of Acts chapter 2, unang bugso ng baptism, 3,000 ang binautismuhan. Yun, 3,000. Bakit kaya nangyari yon? Dahil sa sipag nila na mangaral ng salita ng Diyos. Tingnan po natin yung sa 41, sa 41, no? Sabi doon, then they that gladly received his word were baptized in the same day, therewith added unto them about 3,000 souls. Kaya sa 37, kung bakit sila ay nagpabaptize, may nangaral. Yun, may nag-preach. Tingnan mo natin, no? Ito ay pangyayari sa Book of Acts na sina Peter pati mga apostol nangaral. Ang dami nakikinig, iba't ibang lahi. Pero sabi ng mga nakinig, sabi doon, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So nung nakinig sila ng word of God, may nag-preach, nagtanong sila, ano ang gagawin namin? Yun. Sabi ni Peter sa 2:38, and Peter said unto them, repent. Yun, una, bago ka ibautismo, magre-repent ka muna. Pag sinabing repent, tatalikuran mo na yung mga ginagawa mong mali. Yun ang repent, turn away from sin. Kasi, ang dami nating nabautisman, nalubog, pagkaahon, naging syokoy eh. Naging darna. So, ibig sabihin, walang nagbago. So, ibig sabihin, yung baptism, sign yun na nagsisisi ka sa kasalanan mo. Hindi mo na uli babalikan kasi nilubog ka na nga eh. Sabi, kung yung mga nagbabalik sa kasalanan, buti na lang, hindi na inahon sister eh. Talagang pag binautis mo, ayaw mo magsisi, dyan ka na lang, 3 oras. Kasi ang purpose ng baptism para madagdag sa church at ang church, unti-untang imomold yung attitude. So, sunod po, tingnan natin yung
Sabi doon sa 1 John 4:20, if a man I love God and hated his brother, he is a liar. Ayun. Yung tinatawag na importante yung pagmamahal daw. Yun. At ang daming tao sa mundo, no? Ilang tao na sa mundo? 8 billion. So dito lang sa Belmonte, kung magsisipag tayo dito sa Pasong Kawayan, ang daming subdivision eh. Naghahanap kami ng mga trucks ni Mrs. eh. Sayang kasi yung oras, lalo na yung pahapon, mga alas 4. Papaayusin ko na nga yung bike eh. Babaybayin ko muna ang Belmont, pastry, lahat ng subdivision. Yung, mamimigay ako, magtatanim. Bahala na si Lord ang magpatubo. Ganun naman, di ba? Hindi natin problema yung pagpapatubo at pagpapalaba. Problema lang natin ay magtanim. Si Noah nga, nagtanim, walang tumubo eh. Pero masaya rin siya. Bakit? At least nasunod niya yung utos ng Panginoon. Kasi sabi ni Apostol na Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapatubo. Yun. Basta maging masaya ka kung nagtanim. Kasi ginamit tayo ng Diyos eh. Ang mahirap nun, hindi ka na ginagamit, wala na. Kasi ayaw magpagamit. So, panghuli, ito po yon. Dito sa spiritual apathy and indifference, individual may become lukewarm. Ito, parang tubig na hindi mainit at hindi malamig. Anong sabi ng Panginoon? Isusuka kita. Alam mo yun, no? Pag sinabing hindi malamig, ano ka ba talaga? Pag malamig ka, magpakalamig ka. Kung mainit, magpakainit ka. Hindi malaman kung anong kondisyon. Yun ang nagiging dahilan kung bakit nawawala yung first love natin sa Panginoon. Ulitin natin, no? Loss of passion. Pangalawa, yung worldliness and love of pleasure. Neglect of Christian fellowship. Tolerance and justification of sin. Love of concern others. Walang pagmamahal sa nawawalang tupa. Tapos, spiritual apathy, ibig sabihin, ay lukewarm. Talagang di mo malaman kung mainit o malamig. Talagang parang unyamo. So, yun lang ang kabuuan. So, pamagat ating pangyayari-aralan, why Christian left their first love. Yun yung dahilan. So, ilan po at tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa gabi nito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa mga aral na amin na pag-aralan. Nawa po ito ay tumimo sa aming mga puso. Nawa po ay matuto kami na magpakumbaba, masunod namin ang iyong kalooban. At tulungan mo kami o Lord na maging matatag sa anuman po ang mga dumarating na mga dalahin sa aming mga buhay. Sa mga plano namin o Lord, i-guide mo kami na katulad ng sinasabi nyo sa Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He will direct thy paths, O Lord. Salamat, O Diyos, sa mga promises na ito na nagbibigay po sa amin ng pangako, ng pag-asa na kahit di pa namin naranasan ng mga unang lingkod ng Diyos, pero alam namin, O Diyos, na kayo po ay may mga plano sa bawat isa po sa amin. Sa bawat activity namin, lalo na po sa gawain sa iglesia, kayo po ang magpala sa bawat isa po sa amin, sa mga naghahanap po ng trabaho. Kayo po ang mag-provide sa bawat isa po sa amin upang makatulong kami sa pamilya at makatulong din po kami sa iglesia na pinagkatiwala mo sa amin, O Lord. Salamat, O God. Lahat ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.